So yun, magandang araw sa inyo lahat mga paps, no? Welcome back sa ating channel. So may gagawin tayo ngayon, may tanggap din tayo isang Sony, ayan, no? Sony 40 inches. Sasaksak natin. Ayan. So kulay green, so ibig sabihin niya, nag-oscillate siya. Yun, labas yung logo ng Sony. Medyo against the light tayo. So, ang nangyari, ba't nawala? Wait. Wala bigla yung power eh. Ba't ganon? Sandali lang. Labas naman yung logo ng Sony pero bigla siyang nawala. Wait. Ayun, nawala nga siya bigla. Pambihira naman. So, pinutin natin yung power button dito sa may lalim pala. Power button. Parang wait, nawala na yung ano dito. Parang kumikidlap lang yung ano yung unit natin. So, kanina kita nyo naman, lumabas yung logo. Sasak natin ulit. Pero ngayon, nawala siyang bigla. Wala na din tayo makikita ang standby indicator dito no, sa may ilalim. Pinutin natin yung power button. So yun, wala na nga. So buksan natin para malaman natin, no. So ito na po, no, continue tayo. And balik tinroubleshoot natin siya. Kaya pala siya biglang mawawala yung kanyang kita nyo naman logo lang siya. Tapos kalaunan is mawawala talaga totally. Parang dead set o walang power yung unit natin. Pero ma-check natin ito, kompleto naman yung kanyang supply. Lalo na yung kanyang adapter type. So ang ginawa ko, pansin nyo dito, di ba meron tong yung kanyang MCU dito. Yan, sa may ilalim, MCU yan. So kung kinakapa natin yung kanyang MCU is napakainit, sobrang init kahit na ilang segundo lang yung pinandar natin. Sobrang init, di mo siya makakapa, no? Mapapasok yung kamay mo kung ididiin mo yung ang inyong daliri dito. So ang ginawa ko, try ko na dahil sobrang init pala, kaya parang napiplik yung kanyang display, then biglang mamamatay siya. So nagka-idea tayo, baka siguro yung sobrang init ng ating MCU yung dahilan kung bakit namamatay yung unit natin, no, nag-overheat siya. So yung ginawa natin is kumuha po tayo ng heatsink, ayan, no. Hindi ko na nabidyoan yung basta troubleshoot natin siya muna bago natin ginawa ng video para sigurado, no. So ito, heatsink siya. Heatsink sa MCU natin para naman may pagdadaluyan yung init ng ating MCU. Kasi yung model ng unit na to, ng Sony, ito pala yung model niya. Pakita natin. So ito yung model niya, KDL-40W650D. So yung model nito is yung design niya is wala po talagang heatsink yung MCU niya. Wala po siyang heatsink. Yan yung design ng Sony. So nung makapa natin is sobrang init at saka mamamatay din yung unit natin, tingin ko na siguro nag-overheat yung MCU natin, no. So yung ginawa natin is nilagyan nga siya natin ng heatsink. Ayan, heatsink galing to sa board ng power supply ng TV rin. Kinuha ko siya kasi parang ma-occupy niya yung lapad ng ating MCU. So ito nga, dinikit na natin siya at ang ginawa natin is gumamit tayo ng magnetic wire, ayan, no. Papuntang ilalim yan. Ayan, magkabilaan para yan yung magiging kapit ng ating heatsink. Baka malaglag siya kung iinit yung unit natin, no. Tapos nilock ko lang dun sa may bandang ilalim ng board natin. Parang niroll na lang natin siya para hihigpit yung kanyang kapit at hindi malaglag yung heatsink natin. Kasi hindi naman to mahinangan to kasi yung heatsink natin is aluminum siya. So yung naisip ko is ganito na lang siguro yung magnetic wire. Ginamit natin bilang parang tali para hihigpit yung kapit at hindi malaglag yung heatsink natin, no. Ayan siya. So testing ko muna. Testing na natin. So kanina makita na doon pag-check paglabas ng logo ng Sony, ang dumi na ng error natin paglabas ng logo ng Sony, pati yung backlight, pati yung namamatay yung backlight natin, tapos wala na tayong makikitang power dyan, logo lang, tapos bigla siyang namamatay. And then
yun nga, yung nakita natin problema is overheat yung kanyang MCU. Bali ito, hindi po natin sigurado kung tatagal ba tong ganitong repair. Kasi iwas tayo sa pagpalit ng board kasi mahal naman. Medyo mahal din at magastos din yung pagpapalit ng board, no? Kung pwede pa naman, i-repair na lang natin. Saka na lang yung last option natin yung pagpalit ng board pag hindi na talaga kaya. So sa ganito, tines ko na siya ng mga ilang oras, mga sa isang kalahating oras siya. So hindi naman po siya namamatay ulit. Nagtuloy-tuloy na po yung kanyang pag-andar. Ayan. At mapapansin natin dito kahit na kakapain natin to. Ito sa kanyang heatsink is sobrang init oh. Ayan, mainit yung heatsink niya. So mainit nga siya kahit na ma-heatsink na. Lalong-lalo na kapag walang heatsink yung MCU natin. So yun yung dahilan kung bakit nag-overheat or biglang namatay yung unit natin. So mas maganda na tong paraan na nagawa pa natin ng paraan, no? Ayan, so wait lang at may customer tayo na sa kanila. So ayan, continue tayo, no? So yun na nga, obserbaran siguro natin ito ng mga ilang araw bago natin ipaalam na kung hindi mo talaga babalik yung problema. Kasi hindi pa tayo nakabot ng isang oras sa pag-testing eh. Kasi pinatay natin at ginawa natin ng video. So sana ubra tong ginawa natin dito, no? Para hindi tayo makapagpalit ng buong board. Ayan. So buo pa naman yung tuloy pa yung kanyang display. Ayan, oh. So hanggang dito lang yung siguro yung video natin mga paps, no? Medyo maikli lang yung video natin kasi nga at madalang na rin tayo nakapag-upload ng video kasi medyo busy rin tayo at ulit-ulit na rin yung mga ginagawa natin mga pagre-repair, no? So hanggang dito lang. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always. So this is your service Ryan Crositech. See you in the next video. Bye-bye.